Okay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. So, pili po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? God is good. And all the time. Okay. Merry Christmas sa ating lahat. Ito ay ating inaalala yung ating karawan ng ating Panginoon. Amen? So, masarap po ba magpuri sa ating Diyos? Okay. So, ngayon, ang Pasko, kung bakit mayroon tayong tinatawag na Pasko, ay dahil sa ating Panginoon. Ito ay espesyal na ginawa ng Diyos sa atin. Ito ay bunga ng kanyang pag-ibig. Amen? Okay. So, ang pag-aralan natin ngayon ay God has revealed His true love to mankind. Okay? Inihayag ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig sa katauhan. So, ako naniniwala na ang Diyos ay ganap at lahat ng bagay ay ginawa niya para sa ating lahat. Amen, no? So, dahil ang Diyos ay pag-ibig, karinawag tayo naman din ay marunong umibig. Ang Pasko ay ginawa ito o yung kapanganakan ng ating Panginoon dahil sa sobrang pagmamahal niya sa lahat ng tao. Okay? Tayo pong lahat ay magbukas ng ating mga Biblia sa Juan chapter 3 verse 16 and 1 John chapter 4 verse 8. Inanyayahan ko bawat isa na tumayo at ako po'y samahan sa pagbabasa sa mga talatang ating nabanggitin. Okay? So tayo lahat ay tumayo. Then we will read all together sa lahat. Ang lahat ay sana mayroon kayong Biblia at tayo po'y magbabasa. Amen po? Okay, so ang ating ditong layunin kung bakit natin pag-aaralan yung salita ng Panginoon o yung pagmamahal ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay pinapaalam niya na tayo ay mahal na mahal. Amen no? Okay? Sama-sama tayo magbasa. 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John, dito tayo, papunta po ng pahayag. 1 John chapter 4, verse 8. Okay, kung kayo po ay naririyan na, ako ay naririto na. Okay po? Andiyan na po kayo? Okay, tayo ay magbasa muli. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, we acknowledge your presence, Lord, here in this place, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat binigay niyo kami ng lakas. Minahal niyo kami, Panginoon, kahit hindi kami marunong magmahal. Salamat, Panginoon, sa ginawa po ninyo, Panginoon, sa amin lahat. Sa kapanganakan ng Panginoon Hesus, ay ito, Diyos, ay katibayan na kayo ay tunay na pag-ibig, Panginoon. Maraming po salamat. Pinupuri po namin kayo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Tayo po lahat ay magkakaupo. Okay. Sino po ang marunong dito magmahal? Marunong kayo? Si Brother Gong daw, marunong. Sobra yan magmahal. So, again, ang ating binasa, ang Panginoon ay mapagmahal. So, bakit kaya marunong tayo magmahal? Based doon sa ating nabasa, bakit marunong tayo magmahal? Dahil sa ating Panginoon. Ang totoo mga kapatid, sa 1 John chapter 4 verse 8, ang unang nagmahal sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya wala kang may pagmamalaki na sasabihin mo, marunong kang magmahal. Natuto ka mga kapatid na magmahal dahil lamang sa ating Panginoon. Amen? So ngayon, marunong na po ba talaga kayo magmahal? Parang hindi pa sigurado ano. Ang Pasko o yung karawan ng Panginoon ay pagmamahalan. So, hindi lang pagmamahalan, ang Panginoon, ang bunga ng kanyang pagmamahal ay pagbibigayan. Okay? So, pagbibigayan. May mga pagkakataon na kinakailangan talaga natin to give way. Okay? So, para sa lahat, ang Panginoon
ay ganun eh. So, malawak ang kanyang pangunawa. Ang pag-ibig na tinutukoy po natin ngayon ay dapat malawak yung pangunawa. Nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Ang Pasko ay kinakailangan ng kapanganakan ng Panginoon ay dapat nagmamahalan ng bibigayan. Huwag tayong maging maramo. Tama po? So, ang anak ng Diyos, alam ko po ay hindi po siya maramo. Siya ay mapabigay. Lahat tayo ay dapat mapagbigay sapagkat ang Panginoon ay mapagmahal. Binigay niya ang kanyang kuntong anak para sa atin. Salamat tayo sapagkat inaalala natin ito, although na hindi naman talaga yung fix na panahon, yung kanyang kapanganakan, but at least ay nagkakaroon tayo ng pagdiriwang sa ganitong sitwasyon. Okay ho? Yun ay para naman, para sa atin, para magpagdulot naman tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Okay? So, sobrang napakaikilan yung pag-aralan natin kasi sapagkat ang dami na natin pinag-aralan about dito. So, dito mga kapatid, sabi dyan, love comes from God. If love comes from God, we should also love our neighbor. Tama? So, mahal ba natin yung kapwa natin? Who is your neighbor? Who is your neighbor? Yung nagbibigay lang? Yung hindi na nagbibigay, ay hindi mo na neighbor? Sa nagbibigay man o walang nagbibigay, dapat ikaw ay marunong pa rin magmahal. Kung mamahalin mo lang yung nagbibigay, hindi yun maganda. Sapagkat ang Panginoon, minahal niya tayo lahat. Wala siyang tinignan kung ano ka man, naitim o maputi ka man, mababa o mataas ka man, mayroon o wala ka man. Ang Panginoon ay nagmahal sa atin na hindi po tayo tinignan sa ganung bagay. Tama po? So sabi diyan, kung ang Panginoon ay mapagmahal, kinakailangan din tayo ay nagmamahal. So buksan natin muna yung talatang aking tinutukoy sa Aklat ng chapter 4, 19-20. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, maliwanag na ang nagmahal sa atin ay ang Panginoon. Wala tayong effort. Wala tayong ginawang kalaka, wala tayong magsisikap. Sapagkat ito'y biyaya ng Panginoon, minahal niya tayo. Siya yung unang nagmahal. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay, ano po yung sinabi? Ay sinungaling. Sabi diyan, kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya yung maibig ang Diyos na hindi nakikita? Wala, kapwa mo. Tapos hindi mo naman kaya mahalin. Paano pa ang Diyos na hindi mo naman talaga siya nakikita? And then sabi diyan, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Huwag tayong magsisinungaling. Ano po? Sino po ang mayroong kaaway sa inyo sa ngayon? Sino yung may kaaway? Katrabaho? Kapitbahay? Si papa mo, si mama mo, o yung anak mo? Sino po? Wala naman may kaaway. Ayun yung maganda sa Kristiyano, walang kaaway. Kasi kapas-kapas mo. O sila lang yung umaaway. Kahit inaaway kayo o kayo yung umaaway, mahalin yung pa rin yung kapwa. Okay? Pero maganda dito kung talaga kayo ay marunong magmahal, kung kaya yung mahalin yung kaaway, araw-araw kayo magipag. Araw-araw kayo magipag-away sapagkat marunong kayo magmahal sa kaaway. Diba? Pero kung hindi nyo kaya, huwag na kayo magipag-away. Diba? So, isang magandang bagay na binabanggit sa talata na ito, na huwag tayong maging sinungaling. Na nagsasabi ka, mahal mo ang Panginoon, pero yung kapitbahay mo, hindi mo naman kaya mahalin. Diba yung kapatid mo, hindi mo naman kaya mahalin. Ang sinasabi dito ng Biblia, ikaw ay isang sinungaling. Sinungaling na tao. Okay? So, mayroon tayong pag-aralan sa mga talatang ito, ay 4 na bagay lang. So, huwag natin pagkakahabain, sapagkat kung pag-ibig yung pag-usapan natin, hindi tayo matatapos. Ano po? Sapagkat marami po. Magbibigay lang ako sa inyo ng katibayan ng Panginoon talaga ay pag-ibig. Tama? Okay. So dito, sabi diyan, ano ang patunay na mahal tayo ng Diyos? What are the evidence
that God loves us. Diba? Ano ba yung ebidensya? Basta may ebidensya ba tayo na mahal tayo ng Panginoon? Diba? Hindi nyo ba nararamdaman, hindi nyo ba naranasan yung pagmamahal ng Panginoon? So ano yung ebidensya? Ang tao, mahilig maghanap ng ebidensya. Diba? Ang tao pa nga na dapat makita muna niya bago siya maniwala. Pero ang Biblia, hindi. Hindi mo muna makikita, kundi maniwala ka muna. To see is to believe, yung tao. But yung Biblia ay kailangan manampalataya ka na muna. Believe first, and then you will see. Ang tao kasi, dapat makita ko muna bago ako maniwala. Hindi. Mali tayo doon. Diba? So, ang Panginoon ay kinakailangan tayo muna ay manampalataya. Unang ebidensya na mahal tayo ng Panginoon. Number one, according to the Word of God, God's love does not discriminate. Do you believe that? Diba? Kung ikaw ay nagmamahal na may tinatangi, hindi yung mabuti para sa iyo. If you love God, dapat hindi ka rin nagdi-discriminate. No favoritism. Okay? Wala dapat tayong diskriminasyon. Wala, ang basta Tagalog yung discriminate. Wala tayong tinatangi. Diba? Wala tayong tinatangi. Wala tayong dinidihado. Sapagkat ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. No discrimination. Diba? No favoritism. Lahat tayo ay dapat magmahal ayon din sa binigay sa ating ng Panginoon. Ang unang nagmahal sa atin ay ang ating Panginoon. Natuto lamang tayo nagmahal sapagkat nanggaling sa Panginoon yung ating pagmamahal. Hindi ko nanggaling sa atin. Ang totoo, hindi tayo marunong umibig. Natuto lang tayo umibig nung makilala natin ang Panginoon. Tama ho? So, ang pag-ibig, mga kapatid, again, na pinabanggit dito, according to the Word of God, God's love does not discriminate. Diba? Huwag ano. Okay. Ano yung patunay ko na ganun nga ba talaga yung pagmamahal ng Panginoon? First evidence na ating binasa, wala dapat diskriminasyon. Okay? Walang pagtatangi. Yun yung unang ebidensya. So, totoo ba yung pastor? Yes. Totoo mga kapatid na walang diskriminasyon sa ating Panginoon, walang pagtatangi. Okay? Open your Bible, the book of Matthew, chapter 5, verse 45. Diba? Ang binabanggit po riyan is love your enemy. Love your neighbors. Diba? Dapat ating mahalin. Tingnan niyo mga kapatid yung 45. Sabi niya, if you do this, you will be true children of your Father in heaven, because the sun will rise on good people and on evil people, and He sends rain to those who do right and to those who go wrong. Diba? Sabi nito, pinasisikat ng Panginoon itong araw na ito sa lahat. Sa mabuti man yung tao, sa masama, pinasisikat po yan ng Panginoon. At bakit pinauulan ng Panginoon? Pinauulan ng Panginoon hindi lang para sa mga matuwid, kundi maging doon sa mga masama. Tama tayo, kung sino lang yung gusto nating mahalin, yun lang yung ating mamahalin. Kung sino yung nagbibigay sa'yo, yun yung mamahalin mo. Kung sino yung papasaya sa'yo, yun yung mamahalin mo lang. Ginagawa din po yan ng mga outsiders. Unbelievers. Kung ganun naman din yung ginagawa mo, so ano yung pagkakabaan natin sa outsiders? Diba? So walang pagkakaiba. So ang Panginoon, kanyang pinakikita dito, sabi niya, ang unang ebidensya na mahal ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Again, sabi niya, ang ulan at ang araw, yon ay nararanasan ng lahat ng tao. May nakita ba kayo na umaraw doon lang at umuulan doon sa outsiders? At sa matuwid lang yung umuulan at doon ay hindi. Sa bawat araw ng buhay natin sa bawat araw, may nakita ba kayo ng ganon? So, maliwanag na ang pagmamahal ng Panginoon na wala siya dinidiscriminate. Wala pong tinatangi ang Panginoon. Pag minahal ng Panginoon, mahal niya yung lahat. Ang pagmamahal ng Panginoon, binibigyan niya ng pagkakataon ng tao na magbalik. Kaya nga niya pinadala ang kanyang
buntot na anak para yung tao ay manumbalik sa kanya. Tama po? So isa ako roon at isa kayo doon na nanumbalik sa Panginoon. Tama po? Ang tinuturo sa atin ngayon ng Panginoon, huwag po tayo magmahal o sa mga tao nagmamahalan sa atin. Di ba? Magmahal ka din doon sa mga tao hindi nagmamahal sa iyo. Yan yung ibig sabihin po ito mga kapatid. Love your neighbors, love your enemy. Since dito may kunti lang maraming enemies. Mayroon ba kayo kaaway? Sana wala. Kung saan pa naman yung Pasko, saka ka pa nagkaroon ng kagalit. Saka ka pa nabulyawa. Sana hindi naman gano'n. Ano? So, salamat sa Diyos sapagkat patas ang kanyang pagtingin sa lahat. So, huwag tayong mainggit kung nagmamahal ang Panginoon dito sa mga tao, hindi pa talaga lubos na magkilala sa Kanya. Dahil yun ay pagkakataon din nila na sila manumbalik at maranasan nila yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? So, yun yung una. Pangalawa, according to the words of God, the Lord disciplines those He loves. Diba? Sabi nga, ayon sa salita ng Diyos, dinidisiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. Diba? So, totoo po yun. So, mga kapatid, ang Panginoon, sana kung tayo man ay nakukurit tayo, sometimes nare-review tayo, ay para naman yun sa ating paglago bilang Kristiyano. Tama? So, kasali po sa pagmamahal ng Panginoon yung pagsabihan ka. Ano po? Isinilang dito ang Panginoon, magandang tingnan dahil bata. Masaya ka, isinilang na bata. Pero, prepare ka ba o hindi ka ba natanggapin yung kanyang mga ituturo sa atin? Whether you like it or not, tanggapin po natin yon para tayong lahat ay magsilago. Bata ka man o matanda ka man, ang magtutuwid lang sa atin ay ang salita ng Panginoon. Hindi ba tayo natanggapin yung mga pagtutuwid sa atin ng Panginoon? Di ba? Dahil sabi niya, ang pagmamahal ng Panginoon ay mayroong kasamang disiplina. Pagsasabihan ka, dahil mahal ka niya. Wala naman sigurong tao na nagmamahal sa isang tao na pag nagagawa ng mali ay hindi niya pagsabihan. Wala naman sigurong magulang, Brother Ryan, wala naman sigurong papa at mama na pag nakikita ang kanyang anak na gumagawa ng masama ay hindi niya pagsasabihan. Tama po? Lahat na nagmamahal sa kanyang anak, lahat nagmamahal sa kanyang pamilya, ay handa niyang ituwid ang kanyang pamilya. Tama po? Ano po yung sinabi ng Biblia? Katulad, sabi ng Biblia, katulad ng mga ama o mga magulang ninyo sa lupa, ay ako naman din, sabi ng Panginoon, ay tinutuwid ko rin yung mahal ko. O, buksan natin. Sa Hebrews chapter 12, verse 6, the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as His child. Di po ba? Minsan kung tayo man ay napipitik, huwag nyo ikalulungkot. Do not reject. Di ba? Minsan tayo ay nagagalit tayo eh. Tingnan nyo yung mga bata na nire-reject yung review and correction sa kanila. Tingnan nyo po kung ano nangyayari ng bata. Di ba napapaliwara? Sapagkat nire-reject nila yung pagtutuwid ng magulang. Pag nire-reject ng isang bata, yung pagtutuwid ng kanyang magulang, mapapalayo at mapapahamak siya. Tulad ng ating Panginoon. Okay? So, buksan muna natin yung Biblia natin sa aklat ng Hebreo. Sabi nga, sa Hebreo chapter 6 verse 12, ang pinanggit po dito ay ito mga kapatid. Ano? So, basahin ko po. So, Hebreo chapter 12 verse 6. Sabi niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niya anak. Di ba? So, ang Pasko, yung kapanganakan ng Panginoon, para tayo ituwid eh. Di ba? So, ang ganda lang na, pinanganak ang Panginoon, kainan, inaalala natin, pagdiriwang, o kung saan tayo pumunta, sa pinagdiriwang natin. Pero how about kung ikaw naman ay itinutuwid ngayon ng Panginoon? Baka kapag-iwang ka pa kaya? Baka kapag-celebrate ka pa kaya? Di ba? Ang tinutuwid ng Panginoon, kinikilala niya yung anak. Pag tinuwid ka, pasalamat ka.
sapagkat may nagtutuwid pa sa inyo. Huwag niyong antayin na dumating yung araw na walang namang sasabi sa inyo. Tama po? Pag wala pong nagsasabi sa iyo, baka ikaw ay anak sa Tagal. Anak ka saan? Kayo sabi no. Sabi no. Di ba? Anak ka saan nyo? Ba't ayaw nyo sabihin? At ayaw ko sabihin, bakit? Ha? Pag ikaw ay hindi tinutuwid at wala nang pakialam sa iyo, nangangahulugan na ikaw ay anak sa... wala na. Huwag na tayo siwik. Ayaw nyo siwik eh. Alam ko na pala, alam naman ninyo yan eh. Di ba? Ikaw ay anak sa butas. Anak ka sa labas. Anak ka sa buho. Hindi ka tunay na anak kaya walang pakialam sa iyo. Gusto nyo walang pakialam sa iyo? Lahat kayo ng mga bata na naririto, pasalamat kayo, may magulang pang nakikialam sa inyo. Pero pag dumating yung punto wala nang pakialam sa iyo, yung hindi maganda. Tama ba? So, kapanganakan ng Panginoon para tayo ituwid. Hindi lang po siya. May pagkakataon talaga na ikaw ay tutuwid ng Panginoon. Amen? So, tingnan mo po yung Proverbs. Sabi po sa Proverbs, sa ating binabanggit dito, 3:11 hanggang 12. Sabi niya, my child, do not reject the Lord's discipline. Diba? And then, sabi niya, and don't get angry when He corrects you. Sino dito yung mga bata, o itasyo ka ba yan? Sino dito sa mga bata yung nagagalit pag pinagsasabihan ng nanay? Diba? Bata pa, talagang gusto niya ng pagalitan yung nanay niya. Na dapat ang nanay yung nagpapagalit sa bata. Diba? Kaya ang sabi dito, na binabanggit, my child, do not reject the Lord's discipline. And don't get angry when He corrects you. And then the Lord corrects those He loves. Just as parents correct the child, they delight in. Hindi po ba? Tingnan niyo mga bata na palaki sa pagtutuwid. Mas maganda yung resulta kaysa doon sa mga bata ayaw magpatuwid. Di ba? So, isang magandang bagay sa buhay natin yung kapanganakan ng Panginoon, bahagi po ron yung sinasabi ng pag-ibig ng Panginoon, yung pagdidisiplina. Tama po? Ayaw naman ng magulang na tayo ay kung saan-saan lang mapariwara. Kahit si Sister Kate, di ba? Ayaw mong makita ang iyong anak na kung saan-saan na lang siya. So gusto natin maitama, maituloy. Okay? So yan yung pangalawa. Ano yung una yung ebidensya? Ano yung unang ebidensya? Wala yung ebidensya. Okay? Ang unang ebidensya ay wala. Very good. Pangalawa, dinidisiplina niya. Di ba? Okay. So dahil hindi niya nasa ulo, mula ngayon, umpisahan muna natin. Ito may ibibigay ako sa inyo. Ano yung pinag-aralan natin mula noong unang araw ng simbang gabi? Number one? Forgiveness. Number two? Hope. Number three? Mercy. Number four? Humility. Number five? Kapayapaan. Number anim? Promise. 7? Redemption. 8? Joy, huwag kayong maglalagay ka. Walang na yan. Sorry. Ang pagsyam, yung hindi nag-atilag siya, hindi alam yun. Di ba? Ang pagsyam ay ang katotohanan. Ha? So, at least alam niyo yan, ha? So, ang ating unang pinag-aralan ngayon, ang ebidensyang pag-ibig ng Panginoon ay walang pagkakanin. Yung pangalawa, ang kapag mahal ng Panginoon ay Kanya dinidisiplina. So, uluhin ninyo kasi mas maganda yung gano'n eh. Ano po? Okay. Bakit kayo pinapasa ulo ko? O, diba? Okay. Pangatlo. So, pangatlo,
Ano yung pangatlong ebidensya ng Panginoon? Pangatlong ebidensya ng Panginoon sa kanyang pag-ibig para sa atin ay ito po. According to the Word of God, God expressed His love by finding and saving the lost. You and me, natagpuan tayo ng Panginoon. Yon ang pag-ibig ng Panginoon. Hinanap ka ng Panginoon. Kahit nagpapakalayo ka, hinahanap ka ng Panginoon. Tulad din ng magulang. Kapag nawawala yung kanilang anak, ay hinahanap. Kahit anong sama pa ng kanyang anak, hinahanap niya ang kanyang anak. Tama po, pag siya ay nawala sa tahanan, ay hinahanap. Ang ebidensya na pangatlo, mga kapatid, ay hinahanap tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, na ang Panginoon ay pumunta dito para sa mga nawawala. Kung ikaw ba sa bahay ninyo, walang nawawala, naghahanap ka ba? Kaya na naghahanap. Kapag mayroong nawawala. Isa tayo na nawawala. At hinanap ka ng Panginoon dahil sa kanya pag-ibig. Ito yung ebidensya ng Panginoon na tayo ay minamahal niya, kaya tayo ay kanya natagpuan. Tama po? So, ito nga aking babasahin ay tungkol po ito sa buhay ni Sakio. Nang panahon po na si Sakio po ay naroon sa Jericho at ano din ng Panginoon ay naglalakad doon sa Jericho. Okay? So, sa hindi o sa inaasahang pagkakataon ay nagkasalubong yung kanilang landas ng Panginoon. Si Sakio ay napaka-pandak na tao. So, para makita niya yung Panginoon, ang ganun ang kanyang ginawa, siya ay umakyat sa puno na akala ko ng akasya. Sa puno na sikumuro. Bakit po? Ano ang layunin niya? Bakit umakyat siya doon? Para magpapansin? O, di ba? Kasi yung mga tao mahilig tayo na gano'n para pansinin tayo, lalo na tuwing Pasko, ano? Hindi ho. Ang layo niya lang po doon. Wala po nakasulat sa Biblia na magpapansin. Hindi yung gano'n ha. Umakyat po siya roon para makita si Jesus. Makita niya, hindi gano'n. No, kaya nga lang po, sa mga pagkakataon na yun, naglalakad yung Panginoon at bigla siyang may nakita maliit na tao sa taas. O, di ba? Kaya lumabalan po yung paningin ng Panginoon, natawag na yung Sakio. O, Sakio, kumakas dyan. O, pumunta lang naman doon si Sakio para umakyat at tingnan kung sino yung si Jesus. Sino ba yun? Hindi para siya ay magpapasin, hindi ho. Di ba, Biblia yung sinabi dito, umakyat siya doon para makita niya yung Panginoon dahil mapagkat po siya eh. Hindi niya kanyang makita, hindi siya piling tumayo sa pagkaklaro. Maraming tao. Saan mo nga siya ng paraan? Ang kagandahan, nakita siya ng Panginoon. Nang makita ng Panginoon, bumaba ka dyan. Di ba? Bumaba ka. At ako ay pupunta sa inyo. Saan? Sa bahay. Okay? At alam niyo mga kapatid, buksan po niyo yung Biblia na aking binabasa. Sabi po dyan sa Lucas, chapter 19, verse 20, ito yung sinasabi niya ha. Yung tama. Yung akma na salita na nabanggit po dito. Sabi sa 9:20, sapagkat na parito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Baka isa ho tayo sa mga naligaw. At kayo, nasumpungan tayo ng Panginoon. Okay, alam niyo po, sabi dito ni Sakio, sa pagkakataon ng ano na po sila sa bahay, wala naman pong ibang ginawa yung Panginoon din, kundi ano po yung Panginoon. At sinabihan ba siya ng mga tao, ano ba ito si Jesus? Bakit ito sumasama din sa makasalanan? Ganun talaga yung tao eh. Pag may kasama ka na ganito, ang tingin sa iyo ay nagbabago na iba. Eh, sinabihan ba naman po kaya ng Panginoon Jesus sa lunang bahay, bakit kayo sumasama dyan sa makasalanan? May mga tao na ang tingin niya na siya ay mabuti kaysa sa ibang tao. Di ba? Parang mas magaling siya kaysa doon, dito na lang sana kayo. Ang masaklap doon yung napili si Sakio. O, di ba? Nung pagdating po noon, ano po yung ginawa po ni Sakio? Tumayo si Sakio at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian.
Diba? At liban doon, ano ba yung additional na binanggit ni Iskio? Liban sa doon lahat ng kayamanan, ay ibibigay niya pa rin po kung siya man ay mayroong nadaya o nalungkot. Ng ilan? 4 na ibayo. Ibabalik niya. Kaya ang sinabi ng Panginoon, ito ay lahi ni Abraham. Di ba? At dito sa bahay na ito ay pumasok ang kaligtasan. Di ba? At nahanap na yung nawawala. Ikaw at kapatid, isang magandang bagay na ibigay mo yung buhay mo para sa Panginoon. Tingnan niyo po si Zacchaeus. Wala pa siyang pag-aalangan. Dahil alam niya yung ebidensya na nagmamahal sa kanya ang Diyos. Sinabi niya, kalahati po ng aking ari-arian, Panginoon, ibibigay ko sa mga lupa. At kung ako man ay mayroong nadaya at mayroon akong nalabisan, may nalabisan, sabi niya, o kung mayroon pa akong nalamangan na gano'n, 4 na ibayo kong ibabalik sa kanila. Tama po? Ngayong Pasko, ilang inaanak ninyo? Kasi si Zacchaeus, kalahati yung ibibigay eh. At mayroon pang labis, ay mayroon pang iba ay 4. Sino dito yung mayroong mga inaanak? Marami? O tama po ito. Ibigay niyo po yung kalahati ninyong kayamanan doon. Patapos, pag gusto niyo pang mabigay, kung hindi naman talaga ninyong inaanak, 4 na ibayo rin doon. Ito kapatid ako minsan nakakita ng bata, yung nakakalungkot tingnan, yung may ninong, di ba? Siyempre, prioridad mo yun, inaanak mo yun eh. Kasalanan niya, bakit hindi ako tinawag na ninong, di ba? So, may kasama minsan na kaibigan. Di ba? May kasama minsan na kaibigan. Alam niyo yung reaksyon ng kasama niya pag ang binibigyan lang ay yung inaanak? Ano yung reaksyon ng bata? Ako naranasan ko yun Naranasan ko po yung gano'n. May kasama ko yung kaibigan ko. Siyempre, sumama lang naman ako eh. Nung pumunta po ako doon, di sumama ako. Ang binigyan, siyempre yung kanyang inaanak. Nang inabutan ko yung kanyang inaanak, wala ako. Ang sama kayo ng pakiramdam. Ang sama ng pakiramdam. Totoo. Kasi bilang bata. Di ba? Kasi, wala akong malapitan. Wala akong malapitan kung sino-sino ginagawa. Wala akong malapitan. So, tapos bubuksan pa. Nung binuksan pa, ang ganda pa ng kanyang regalo. Ilalaway-away na lang ako. Wala akong magagawa eh. O, di ba? Kaya yung sinasabi dito si Sir Albert, kung nabigay mo na yun sa mga ninong yung mga inaanak mo yung iba, may kasama yan eh. Yung aparte yung 4. Ibigay mo na, bigyan mo na rin. Di ba, Brother Raya? Kung may inaanak ka at may kasama na, huwag mo naman anuhin. Kasi sabi di ba natin, yung pagpapahal na Panginoon, walang pagtatangi. Ano naman yung binigay ka na? Siyempre, inaanak mo yun eh. So kung mayroon ka pa naman kunting luman naglalabis-labis po dyan, bigay mo na rin. Kasi huwag mo natin pagmukhain yung bata na wala na talaga. So, maging instrument na lang tayo. Amen mo? Tingnan yung Zacchaeus. Diba? Inaalala natin yung kapanganakan ng Panginoon. Tingnan nyo kung paano niya po inalok o paano niya po ibinigay yung buhay niya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ibibigay ko po yung kalahati ng aking kayamanan o ari-arian. At kung mayroon pa akong nadaya, ay ibabalik ko sa kanila ng 4 na ibayo. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin pagbabalik sa ating Panginoon, ibigay mo kaya yung buhay mo sa Kanya at matututo kang magbigay. Tama ba? Kasi kung tayo ay natutong magmahal, dahil sa Kanya naman yun eh. Kung gusto mong matutong magbigay, nanggaling naman din yun sa Kanya. Pag ikaw ay matuto, isang magandang bagay ko. Tingnan niya sa Zacchaeus. Binigay niya. Okay? Binigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Sa hindi pagkakataon na pangyayari, nasa puno at nakita ng Panginoon, o Zacchaeus, bumaba ka. Di ba? Ang nangyayari, parang special siya eh. Di ba? So, yun yung nangyari. May mga pagkakataon na nilagay tayo ng Diyos niya. At hindi mo inaasahan minsan na lang itataas ng Panginoon. Bibigyan ng pagkakataon yung buhay mo na makilala ka ng iba. Tulad kay Zacchaeus. Di ba? So, tayong lahat ay kinakailangan na kung ano man tayo ngayon, dahil po yan sa Panginoon. Ikaw ay natagpuan ng Panginoon, gagabitin ka rin ng Panginoon para mahanap pa yung iba hinahanap. Gusto nyo?
Parang ayaw na. Ang hirap maghanap kasi mamamasahe ka. Uliban sa pamamasahe, ijajalay mo pa yung pagkatagpuan mo. Pag nakuha mo na, ikaw na yung magpapakain ng lahat-lahat na. Isang magandang bagay po ito. Isang pagpapaalala sa kapanganakan ng Panginoon. Isang maganda po yun na nagbabalik loob dahil sa Kanya. Ikaw yung natagpuan, at kung ano man yung binigay sa iyo ng Panginoon, ibigay mo rin yung nararapat doon sa ibang tao. Love your neighbors. Diba? Kung mayroon tayong ebidensya ng pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal niya sa atin, magkaroon din tayo ng ebidensya na totoong nagmamahal din tayo sa ating kapwa. And last, mga kapatid, yung pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon ay hindi po nanggagaling kay Santa Claus. Hindi po niya bigwit at dala-dala yung kanyang, ano yun? Ano yung dala ni Santa Claus po? Di ba? So, nakikita na kayo ng gano'n. Wala pa akong nakikita ng Santa Claus. Tapos, may kabayo na... Diyan, wala pa akong nakita. Mula na pagkabata ako, hindi ko pa nakita yung Santa Claus. Wala pa akong nakita. Invento lang. Invento. Di ba? Invento lang. Ang ambit-bit lagi na sinasabi nila ay Santa Claus, maraming regalo. Yung mga katang isip na kung saan pumunta. Yung mga bata na gano'n rin yung nangyayari. Alam niyo mga kapatid, yung pinakamagandang regalo sa iyo ng Panginoon, hindi si Santa Claus. Ang pinakamagandang regalo para sa iyo, walang iba, kundi si Jesus, na hindi po mauubos po yun. Hindi nabubulok, hindi mawawala, sapagkat ligtas ang ibinigay sa iyo. Hindi naluluma, hindi mawawala, sapagkat ang ibinigay sa inyo ay si Jesus. Samantala, yung mga binibigay na yan, ang lahat ng bagay na yan, mga kapatid, yun ay mayroong pagkabulok at pagkasira. Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat buhay ang regalo sa atin ng Panginoon. Ang anak na si Jesus. Amen? Kaya yan po yung ating pang-apat. Ang pang-apat na ebidensya na regalo sa iyo ng Panginoon, kapatid. Napakalaki na po yun. Si Jesus. Ang mamuhay ka sa mundo ito kasama si Jesus ay napakalaki. Napakalungkot kung hindi mo pa kilala ngayon ang ating Panginoon. Kaya mapalit ka. Dahil ang regalo sa iyo ng Panginoon sa oras na ito ay ang buhay ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Ano ang sinabi niya po rito? Sabi niya dito, mga kapatid, sa talatang aking babasahin, according to God's Word, God revealed His love through His only begotten Son. Diba? So, sa John 1:14, sabi diyan, the Word became a human and lived among us. His rich glory, the glory that belongs to the only Son of the Father. And He was full of grace and truth. Di po ba? So, ang ating Panginoon ay puspos ng pag-ibig. Amen po ba? So, full of love, full of grace sa bawat isa sa atin. Yan yung ating Panginoon. Ang Panginoon Jesus ay regalo para sa iyo ng Panginoon. Handa niyo bang tanggapin yung ating Panginoon Jesus? Yan yung pinakamagandang regalo sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Yang apat na bagay, mga kapatid, ay iilan lamang po yan na aking nababanggit sa inyo tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon kailanman ay hindi ito kukupas. Ang pag-ibig ng Panginoon ay talagang magpakailanman. Amen o? Hindi po siya matatapos. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Okay? So, yung apat na bagay natin pinag-aralan. Number 1 ay walang pagtatangi. Pangalawa? Ano ang pangalawa? Ano yung pangalawa po? Discipline. Pangatlo? Natagpuan ka na, kapatid. Yan. Very good. Pangapat? Sino na po yung regalo? Si Jesus. Diba? The only begotten Son of God. Walang iba kundi yung ating Panginoong Jesus. So, saulihin ninyo. Kasi baka mamaya lumabas sa exam. Okay po? Sabi dito sa ating pagtatapos, mga kapatid, love is the totality of God's commandment. Lahat po yan, basahin mo na po yung lahat. Pero kapatid, ang masasabi ko lang dito, mga kapatid, ang pag-ibig ay ang kabuuan ng utos ng ating Panginoon.
Alam niyo po yung binabanggit sa Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His love for us in this. While still sinners, Christ died for us. Na kahit ikaw ay makasalanan, inibig at minahal ka ng Panginoon. Tama po? Para mabago ang buhay mo. Ako, isang patotoo na kahit ako ay makasalanan, si Brother Ryan, lahat kayo na naririto ay isang ebidensya. Patotoo na tayo ay, bakit tayo nabago? Dahil minahal tayo ng ating Panginoon. Na kahit tayo ay makasalanan, tayo ay minahal ng Panginoon. Tulad ng magulang, kahit napakakulit ng iyong mga anak, hindi mo mawawala ang kanyang pagiging anak. Kahit nakulong siya, kahit ano pa ang mangyari niyan, anak mo pa rin. Hindi yan mawala, anak mo pa rin yun. Tama? Kahit saan mo, sabi mo, ayaw mo na siya maging anak, wala mong magagawa, anak mo yan. Okay? So, kaulihan, mga kapatid, basahin po natin. Sana samahan niyo naman po akong basa. The book of 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 7. Tingnan niyo po yung pag-ibig. Ang binasa po, ang babasahin natin, ito ay tungkol po sa pag-ibig ng Panginoon. Pwede po bang basahin natin lahat? 13, verse 4 hanggang 7. Pwede po ba dito mailagay sa screen kung wala kayong mga Biblia? Ayan. Okay. So, basahin ko. English nyo, Tagalog sa akin. Okay. 1, 2, 3, go. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na nagiling, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtyaga hanggang wakas. And verse 13, ang sabi diyan sa 13, ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Diba? Isang anak na nakulong. Isang anak na nakulong at ang kanyang nanay at magulang ay hindi nawawala ang pag-asa na makakalaya ang kanilang anak. Subalit, ang pag-asa na iyon ay nawala rin sapagkat ang sentensya ng ang kanyang anak ay magpawalang kamatayan. Ang sentensya. Di ba? Kaya yung pag-asa na po yun ay nawala na yun. At ang natitira ay dalawa na lang. Ano yung sunod sa pag-asa? Diba? Ano sunod sa pag-asa? Wither lang. Ano sunod sa pag-asa? Sabi natin natin kanina. Diba? Ano sunod sa pag-asa? Ha? O, basahin na ulit natin. O, di ba? Ang una ay pananampalataya, ang sunod ay pag-asa, at ang sunod ay pag-ibig. Di ba? O, pag-ibig yung pinakadakila. Okay. Ulitin natin. Ang isang magulang, nakulong ang kanyang anak, at nananampalataya siya na makakalabas, nananalig siya, naniniwala siya na mawawala o mapapalaya yon. Subalit, sa pagkakataon na yon, ay nagdesisyon ang korte. Ang korte ay nagdesisyon na ang kanyang anak ay hindi na makakalaya. O, di ba? So, yung kanyang pananampalataya at yung kanyang pag-asa ay nawala. Anong natira? Ang kanyang pag-ibig. Kung hindi man po makakalabas na ang kanyang anak, at doon naman din siya mamamatay, ang kanyang magulang, sa kanyang puso, mahal niya pa rin ang kanyang anak. Tama po? Yan, mananatili at mananatili ang pag-ibig sa puso ng bawat isa. Kahit ganun pa yung nangyari,
o maging ang ating Panginoon kahit ano yung nangyari sa atin, mananatili pa rin yung pag-ibig. Okay? So, ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan at dahil tayo ay marunong umibig, tayo ay marunong magbigay. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Lord God, we honor your presence, O God. Salamat, Panginoon, ang aming sinisilibrate, Panginoon God, ang iyong kapanganakan. Lord God, maraming pong salamat. Naway, Diyos, kami, Panginoon God, ay matutong magmahal. Hindi kayo yung naunang magmahal, kundi kayo. Kayo yung nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sapagkat kami, O Diyos, ay binigyan nyo ng pagkakataon, pag-asa, na kami, O Diyos, ay marunong matutunin na umibig sa aming kapwa. Maraming pong salamat. Muli, aming inaalala, O Diyos, ang iyong kapanganakan sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming pong salamat.